Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2421 hanggang Kabanata 2430. Kabanata 2421. Ngunit, kapag natapos na ni Kang Tianzan ang usapin sa Tianquan Domain at nagpadala siya ng hukbo papuntang Chanchuan Domain, ang krisis na kanilang haharapin ay magiging mas nakakatakot kaysa sa kasalukuyan. Alam ng lahat na naruroon kung alin sa dalawa ang mas mahalaga. Mainam, Patriarch Qing Tian, naniniwala kami sa iyong pasya. Hindi kami pwedeng palaging hinahayaang iligan ng Kang Clan sa laban. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, tumango ang mga pinuno ng iba't ibang paksayon. Nang marinig iyon, sinabi ni Qing Tian, "Kung ganoon, mga kasama, maghanda kayo para sa digmaan. Bukas ay magkakaroon tayo ng huling tapatan laban sa Kang Clan. Naniniwala akong hindi ninyo pagsisisihan ang desisyong ito." Pagkaalis ng mga mandirigma mula sa ibang puwersa, ang natira na lamang sa bulwagan ay ang Yi Clan at Lingho Clan. Patriarch Qing Tian, kahit mapagkakatiwalaan natin ang alyansa ng apat na lahi, si Zhuge Prajna ay isang babae, ani Lingho Tianshui, ang pinuno ng Lingho Clan, na tila nag-aatubili. Batid na ng lahat ang mga nagawa ni Zhuge Prajna sa mundo ng tao, kaya't isinama siya sa listahan ng mga hindi mapagkakatiwalaan. Sa Tianshu region, hindi siya nagdalawang isip na pumatay ng daan-daang libong nilalang upang lipulin ang puwersa ng Kang Clan na sumalakay. Ngayon naman sa Tianquan region, ipinahamak niya ang Imperial Bird Sect at iba pang puwersa doon. Talagang mahirap siyang paniwalaan. Sumagot si Qing Tian ng mabigat ang tinig. Ano man ang mangyari, ang babaeng iyon ay kasama ng batang si Yehan. Hindi ko akalaing babaliwalain niya ang ganoong ugnayan. At ang babaeng may malawak na pananaw na iyon, matapos ang plano sa Tianquan, ang pakikipagtulungan niya sa atin ay tunay na makakasugat muli sa Kang Clan. Wala akong nakikitang dahilan para ipahamak niya tayo. Kung tutuusin, tama ka, ngunit ang babaeng iyon ay laging nagbibigay ng pangamba, buntong hininga ni Lingho Tianshui. Sabi pa ni Qing Tian. Patriarch Tianshui, hindi mali ang iyong pag-aalala, ngunit sa pagkakataong ito, naniniwala ako na hindi gagawa ng kalokohan si Zhuge Prajna. Wala siyang mapapala kung lolokohan niya tayo ngayon. Pag-usapan na lang natin iyan kapag nalipol na ng alyansa ng apat na lahi ang lakas ng Kang Clan sa Chanchuan Domain. Tumango si Lingho Tianshui, ngunit hindi mali na mag-alala kay Zhuge Prajna. Sa paningin ng mga puwersa ng tao, siya ay isang tuso at malupit, handa siyang gumawa ng kahit ano para manalo. Samantala, nagwakas na ang labanan sa pagitan ng Kang Clan at Imperial Bird Sect sa Celestial Domain. Ang resulta ay nagdulot ng kaguluhan sa lahat ng puwersang nakatingin sa kinalabasan. Bilang kaalyado ng Imperial Bird Sect, ang alyansa ng apat na lahi na nagtungo mismo sa Tianquan Domain ay bigla na lang naglaho sa huling sandali, dahilan para maging pambala ng kanya ng Imperial Bird Sect at ang mga kasama nitong puwersa sa harap ng Kang Clan. Ngayon, saan napunta ang alyansa ng apat na lahi? Walang nakakaalam. Bilang utak ng alyansa ng apat na lahi, muling ikinagulat ng lahat ng puwersa ng tao ang kalupitan ni Zhuge Prajna. Sa kabila ng pagiging kaalyado, nilabag niya ang tiwala at ipinahamak ang Imperial Bird Sect at iba pa, ginawang taniman ng Kang Clan ang buong Tianquanyo. Ang kanyang katalinuhan at panlilinlang ay lalong nagdulot ng takot. Ang isipan ng babaeng iyon ay mas malupit pa kaysa sa makamandag na ahas. Sa Tianquan Domain, sa kuta ng Kang Clan, bagamat sila ang nagwagi, 7 hanggang 8,000 mandirigma ang nawala. Walang bakas ng kagalakan sa mukha ni Kang Tianzan. Naroon pa ba ang alyansa ng apat na lahi sa Tianquan Domain? Ano ang kanilang mga lihim na plano? Ano ba talaga ang binabalak ni Zhuge Prajna? Lahat ng ito ay nagdulot ng pangungulila kay Kang Tianzan. Hanggat hindi niya natutuklasan ang layunin ni Zhuge Prajna, ito'y parang tinak na nakabaon sa kanyang lalamunan. Zhuge Prajna, ano ang iyong pakay? Hindi ka nagdalawang isip na ipahamak ang Imperial Bird Sect at iba pa. Malamig na wika ni Kang Tianzan na tila nalulukuban ng ulap ng pagdududa. Nagmuni-muni siya, at ang buong bulwagan ay tahimik. Ni ang kanjing building na laging sumusunod sa kanya ay hindi nang ahas gambling siya. Sa kanyang malalim na pag-iisip, baka may masilip siyang pahiwatig.
Ang pagkawala ng alyansa ng apat na lahi sa Tianquan Domain ay mistulang pagsasakripisyo lamang sa buhay ng Imperial Bird Sect at iba pa. Kung ang layunin ni Zug Prajna ay para lamang gastahin ang lakas ng Kang Clan, napakahina ng dahilan. Sapagkat kahit makagugol ang Imperial Bird Sect ng ilang puwersa ng Kang Clan, hindi pa rin iyon sapat. At wala ring dahilan para personal na ipadala ni Zug Prajna ang alyansa ng apat na lahi sa Tianquan at direktang humarap sa Kang Clan. Sapagkat sa ganoong paraan, lubhang delikado ang kalagayan ng alyansa. Hindi matalinong magsapanganib ng ganoon kalaki para sa maliit na kapakinabangan. Ibig sabihin, may mas malalim na pukana. Zug Prajna, ano ba talaga ang iyong binabalak? Kahit malawak ang Tianquan Domain, saan ka makakapagtago? Patuloy na nag-isip si Kang Tianzan. Ngayon, lahat ng puwersa ng tao ay nakamasid sa ating pagtutuos. Lahat ay nakatingin dito. Tayo'y tabla pa lamang. Paanong basta ka na lang tatakas? Isa lamang sa atin ang maaaring magtagumpay. Huminga ng malalim si Kang Tianzan, ipinikit ang kanyang mga mata, at iba't ibang posibilidad ang naglaro sa kanyang isipan. Mahigit 10 oras siyang nanatiling nakaupo sa pagninilay. Kabanata 2422. Kinabukasan ng umaga, habang sumisikat ang araw, saka lamang iminulat ni Kang Tianzan, na mahigpit na nakapikit, ang kanyang mga mata. Sa madilim niyang mga mata ay may tila kakaibang liwanag na kumikislap. Lahat ay nakatingin dito. Ang alyansa ng apat na angkan ay nagtatago at hindi nagpapakita, kaya't mahirap hulaan ang kanilang pakay. Sadyang inililihis nila ang atensyon ng lahat patungo sa Tianquan Domain. Kahit ako man, ang babaeng ito mula sa kalangitan, ang kapangyarihan niya ang simula ng lahat. Ang pagsasagupaan nila sa ating Kang Clan mula pa sa umpisa ay isa palang pukana. Layunin nilang ipakita sa lahat ang determinasyon ng alyansa ng apat na angkan at ng Imperial Bird Sect na magsanib. Ngunit ngayon, si Zug Prajna, ang babaeng iyon, ay niloko ang Imperial Bird Sect at iba pang puwersa, tinalikuran ang tiwala sa kanya, at ang alyansa ng apat na angkan ay tuluyang nagkubli sa dilim. Paano kung ang pakay nila ay hindi ang Tianquan Domain? Paano kung lahat ng ito ay isang pain lamang upang ilihis ang atensyon? Paano kung ang tunay nilang target ay mabilis na nagdulot ng sari-saring hinala ang mga naiisip ni Kang Tianzan? Bigla siyang tumindig mula sa luklukan at isang nakakatindig balahibong enerhiya ng kasamaan ang sumiklab mula sa kanyang katawan. Kang Jinglu. Maya-maya'y lumapit si Kang Jinglu mula sa labas ng bulwagan at nagtanong, Panginoon, ano ang nangyayari? Matalim ang mukha ni Kang Tianzan nang itanong niya. May pagbabago ba sa Tianji Domain? May pagbabago ba sa Tianquan Domain? Umiling si Kang Jinglu. Sa ngayon, wala. Medyo malakas ang kapangyarihan sa Tianquan Realm, pero hindi sapat upang pigilan tayo. At ang Tianji Realm ay halos naghihingalo na. Kahit magbago sila, wala itong dapat ay panggamba. Matanong kita, dagdag ni Kang Tianzan, kung ikaw si Zug Prajna, matapos planuhin ang lahat sa Tianquan, at pagkatapos ay bigla kang maglaho, ano ang gagawin mo? Sandaling natahimik si Kang Jinglu bago sumagot. Mahirap arukin ang iniisip ng babaeng iyon. Maaaring palagi siyang nagkukubli, nag-aabang ng tamang pagkakataon tulad ng isang makamandag na ahas na bibigla sa atin ng G-fatal na dagok. At paano kung ang tunay niyang target ay hindi ang Tianquan Domain? Muling tanong ni Kang Tianzan. Nagulat si Kang Jinglu. Hindi na niya ito binigyan ng pagkakataong sumagot, bagkus ay ipinagpatuloy ni Kang Tianzan. Paano kung ginawa niyang entablado ang Tianquan para lang ilihis ang lahat? Paano kung ang tunay niyang pakay ay ang Tianquan Realm o ang Tianji Realm? Napatayo si Kang Jinglu at mariing sumagot. Panginoon, ang ibig niyong sabihin, iniwan na ng alyansa ng apat na angkan ang Tianquan bago pa man napansin ng lahat, at ang susunod nilang target ay maaaring ang Tianquan o ang Tianji. Kung ikaw ang tatanungin, aling domain ang pipiliin mo, Tianquan o Tianji? Muling tanong ni Kang Tianzan. Ang Tianji Realm ay mahina na rin tulad ng Tianquan. Nahihirapan na silang humarap sa atin. Kung iyon ang target, wala tayong dapat ikabahala. Pero kung Tianquan, hindi na natapos ni Kang Jinglu ang salita. Nanginginig na sa malamig na pawis ang kanyang mukha. Sa katalinuhan ni Zug Prajna, kung Tianquan nga ang Ponteria, at lihim na magsanib ang apat na angkan sa kanila, tiyak na daranas ang ating Kang Clan ng parehong kapahamakan na sinapit natin sa Tianzhou Realm. Malamig na sabi ni Kang Tianzan. Jinglu? Ipagbigay alam mo kina Kang Xiaotian, Kang Hailang, at Kang Yuyang, dumating na ang lobo. Bukod pa riyan, tipunin ang lahat ng puwersa sa Tianquan at agad tayong magtungo sa Tianquan. Hindi na maaaring mabaigo ang Kang Clan.
Tumanggaw si Kang Jinglo. Kung tama nga ang anal ISIS ni Kang Tianzan, isang nakakatakot na dagok ang naghihintay sa kanilang angkan. Ngunit bago pa man matapos ang kanilang pag-uusap, biglang dumating ang isang malakas na mandirigmang Kang clan. Panginoon, may balita mula sa si Emperor, ang Yi clan, Linghu clan, at iba pang kalyadong puwersa sa Chanchuan ay nagsimula na ng digmaan laban sa ating mga hukbo doon. Nanlumo ang mukha ni na Kang Tianzan at Kang Jinglo. Demonyo! Ang bilis nilang kumilos, mariing wika ni Kang Jinglo. Ang Chanchuan ay kumikilos na, at tila wala na silang magawa upang mailigtas iyon. Hehe, ha 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 ha, Zugpraj na. Ako, si Kang Tianzan, natalo na naman sa iyo. Sa bulwagan, umagalpak siya ng malamig na tawa, na umalangaw-ngaw at kumalat na parang nakakatakot na hangin, tila walang katapusang halakhak ng kapahamakan. Tipunin ang lahat ng hukbo at ipadala sa Chanji Domain. Gagawin kong ang Chanchuan ang huling paraiso nila. Ngunit ang desisyong iyon ay nangangahulugang iniwan na ni Kang Tianzan ang Chanchuan Domain dahil hindi na nila maliligtas ang kanilang mga tauhan doon. Kapag nanag ang alyansa ng apat na angkan kasama ang Yi at Lingho clan sa Chanchuan at muling nagkaisa sa Chanji, magiging halos imposible para sa Kang clan na manalo pa sa hinaharap. Ngunit sa pagpili ng ganitong desisyon, dumudugo ang puso ni Kang Tianzan. Kabanata 2423. Ang ganitong desisyon ay walang magawa at malamig ang puso. Alam ni Kang Tianzan na ngayon na nakikipagdigmaan na ang Yi clan at Lingho clan laban sa puwersa ng Kang clan sa Chanchuan Domain, tama ang kanyang hinala, ang alyansa ng apat na angkan ay tunay ng lihim na nagsanib sa mga ito. Kung hindi, sa lakas lamang ng Yi clan at Lingho clan, hindi nila kakayaning magsimula ng digmaan laban sa Kang clan sa Chanchuan. Ngunit sa harap ng sitwasyong ito, wala nang magawa si Kang Tianzan. Oo, nahulaan niya ang pakay ni Zugpraj na. Ngunit huli na, nagsimula na ang malawakang labanan. Kahit gusto niyang tumungo sa Chanchuan Domain, sa oras na makarating siya doon gamit ang kanyang lakas, malamang tapos na ang lahat. Ang maiiwan lamang ay tambak ng mga bangkay. Kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi iwanan ang Chanchuan Domain. Isang desisyon na puno ng pagkamuhi at walang katapusang pagnanais pumatay. Isa na lamang ang natitirang landas para kay Kang Tianzan. Maaaring inaasahan na ni Zugpraj na matutuklasan niya ang kanyang pakay, at sadyang gusto nitong pukawin ang kanyang walang hanggang galit. Kaya kailangan niyang pigilan ang sarili, sapagkat kung siya'y lumunin ng puot, baka mahulog siya sa isa pang bitag ni Zugpraj na. Sa oras na pinili niyang iwan ang Chanchuan Domain, agad siyang gumawa ng isa pang hakbang. Sakupin ang Chanji Realm. Kung winuwasak ni Zugpraj na ang mga puwersa ng Kang clan sa Chanchuan sa tulong ng Yi clan at Lingho clan, kailangan ding gumanti si Kang Tianzan. Ang pagbuwag sa Chanji Realm ang dapat niyang gawin. Sa ganoong paraan, maidadagdag ng Kang clan ang lupain ng Chanji Domain sa kanilang kapangyarihan at maibsan ang kawalan ng Chanchuan. Kung matapos ang labanan sa Chanchuan at nag-api ang puwersa ng Kang clan doon, tiyak na magsasanib ang apat na angkan, Yi clan, Lingho clan, at iba pa kasama ang mga puwersa ng Chanji. Hindi niya maaaring hayaang mangyari iyon. Kaya kailangan niyang durugan ang Chanji Domain. Kapag nagawa niya ito, mapipilitang manatili sa Chanchuan ang alyansa ng apat na angkan. At sa oras na iyon, maaari na niyang tipunin ang lahat ng kanyang hukbo at makipagtuos ng harapan kay Zugpraj na. Sa huli, kung sino ang magwawagi, siya ang magiging pinuno ng buong sangkatauhan. Mabilis na inihanda ang lahat ng puwersa ng Kang clan sa Tianquan Domain. Sa pamumuno ni Kang Tianzan, nagmarcha sila papuntang Chanji Domain. Sa kasalukuyan, nasa ilalim pa rin ng pakikipaglaban ang Chanji Domain sa pagitan ng 10,000 Heavenly Palace at iba pang mga puwersa laban sa Kang clan. Ngunit malinaw na dahado ang 10,000 Heavenly Palace, katulad ng sinapit ng Imperial Bird Sect at iba pa. Kaya't madaling hulaan kung anong trahedya ang naghihintay sa kanila. Samantala, sa gitna ng mga labanan, nagngangalit ang buong mundong pantao. Ang pagbagsak ng Imperial Bird Sect sa Tianquan at ang biglang pagkawala ng alyansa ng apat na angkan ay yumanig sa buong mundo. Alam ng lahat na ginamit ng apat na angkan ang Imperial Bird Sect bilang kasangkapang pampanlinlang. At sa lahat ng ito, iisa lamang ang pangalan na iniisip ng buong lahi ng tao. Zugpraj na. Bagaman wala siyang sariling lakas pandigma, ang talino at pukano ng babaeng ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa isang makapangyarihang mandirigma. Si Zugbanro, si Yehan ay sapat ng bantog sa alyansa ng apat na angkan, at ngayon heto pat may isang kakaibang babae na hindi nagiging kulelat sa talino. Dahil sa kanya, kahit wala si Yehan, kayang ipagtanggol ng alyansa ang kanilang sarili laban sa Kang clan.
Sa Chanji Domain, napabuntong hininga ang pinuno ng 10,000 Heavenly Palace. Bagaman nakakatindig balahibo ang mga pukana ni Zug Prajna, hindi pa naman sila direktang tinatamaan. Sabi ni Tantay Passing Water. Ngayon, biglang naglaho ang alyansa ng apat na angkan mula sa Tianquan. Ang kilos nilang ito ay nakakalito, parang ang tanging layunin lang nila ay wasakin ang Royal Bird Sect, at wala silang nakuhang malinaw na pakinabang. Ano kayang susunod nilang gagawin sa ilalim ng gabay ni Zug Prajna? Sagot ng Palace Master ng Wanchong Tian. Bukod kay Zug Prajna at sa alyansa, narinig ko na ang Yi Clan at Lingho Clan sa Chanchuan ay nagdeklara na ng digmaan laban sa Kang Clan. Pero kung tutuusin, mababa pa rin ang tsansa nilang manalo. Ngunit biglang dumating ang isang disipulo ng Myriad Heavenly Palace. Mababaka sa kanyang mukha ang matinding pagkabalisa. Palasyo Maestro, masama ang balita. Ang lahat ng puwersa ng Kang Clan mula Tianquan ay patungong Chanji Domain. Mukhang nais nilang magsanib sa mga Kang Clan na nandito upang tuluyang durugan ang ating alyansa. Pagkarinig nito, sabay-sabay na napatayo ang Palace Master ng Myriad Heavenly Palace at si Tantay Xiaoshui. Kabanata 2424. Paano nangyari ang ganitong bagay? Seryosong tanong ng Panginoon ng 10,000 makalangit na palasyo. Passing Water, tipunin mo ang iba pang puwersa ng alyansa at maghanda sa labanan. Tumanggo rin ng mabigat si Tantay Passing Water. Ang mismong pagdating ni Kang Tian Beriel ay maituturing na malaking sakuna para sa kanila. Panginoon ng palasyo, mismong si Kang Tianzan ang nanguna sa hukbo dito. Sa pagkakataong ito, baka wala na tayong kakayahang lumaban. Sabi ng Panginoon ng Wanchong Tian Palace na may pangit na ekspresyon sa mukha matapos umalis ni Tantay Passing Water. Narinig ito ng may-ari ng 10,000 makalangit na palasyo at mariin niyang sinabi, sa pagkakataong ito, maaaring maging malaking kapahamakan ito. Kapag dumating ang mismong libing ng langit, wala tayong kapangyarihang talunin sila. Sa oras na iyon, aalis kayo kasama si Passing Water at pupunta sa Chanchuan Domain para hanapin ang mga Yi Clan. Sa mundo ng tao, sila lamang ang mapagkakatiwalaan. Hindi ko ikinababahala hanggat naroon si Zug Prajna sa alyansa ng apat na lahi. Panginoon ng Palasyo, malungkot ang mukha ng Panginoon ng Myriad Heavenly Palace. Kaunting oras na lang ang natitira, maghanda na tayo. Ano man ang mangyari, dapat nating mailigtas si Passing Water palabas ng Chanji Domain. Malungkot na winalis ng Panginoon ng Wanchong Tian Palace ang kanyang kamay. Ang nakabibitag na pakiramdam ng nalalapit na paglipol ay nagbigay sa kanya ng bigat at hirap sa paghinga. Samantala, nang mismong si Kang Tianzo ang nanguna sa hukbo papuntang Chanju Domain, sa lupa ng Chanchuan Domain ay nagsimula na ang digmaan. Ang alyansa ng Yi Clan, Lingho Clan, at iba pa ay nakipaglaban sa Kang Clan. Libo-libong sundalo, napakalakas ng dating. Yi Polo, Linghu Qingyi at iba pa, kayo mismo ang nagpasimula ng digmaan. Mukhang alam ninyong malapit na ang inyong paglipol. Ngayon, kami ng Kang Clan ang magpapaalis sa inyong alyansa mula sa Chanchuan Territory. Umalangaw-ngaw sa langit at lupa ang tunog ng digmaan. Ang mga pinuno ng Kang Clan sa Chanchuan Domain ay sina Kang Xiaotian, Kang Hailang, at Kang Yuyang, 3 sa 10 henyo ng emperador ng Kang Clan. Habang unti-unting nadodoma na ang Yi Clan at iba pang alyansa, buong bangis na nakipaglaban sina Kang Xiaotian at ang 2 pang kasama, 3 laban sa 2, at lumalamang pa rin sila. Kang Zhou, kayo ang dapat mawala sa Chanchuan Domain. Sa malayo, mula sa kawalan, dumating ang isang nakapanghihilakbot na lakas, parang malakas na hangin. Ang nawalang alyansa ng apat na lahi ay muling nagpakita. Alyansa ng apat na lahi. Sa gitna ng labanan ng Yi Clan at Kang Clan, ramagasa ang nakakatindig balahibong puwersa. Natakpan ng nakakatakot na presensya ang buong kalangitan, parang ulap na maitim. Kasabay ng kanilang pagdating, lalong tumindi ang amoy ng dugo at digmaan. Nabigla sina Kang Xiaotian, Kang Hailang, at Kang Yuyang na noon ay nakikipaglaban kina Yi Polo at Lingho Qingyi. Paano nakapasok dito ang alyansa ng apat na lahi? Hindi ba't nagtatago sila sa Tianquan Domain? Ngunit kasabay ng pag-iisip na iyon, pumasok sa kanilang isip ang mas nakakatakot na ideya. Ang pagkawala ng alyansa ng apat na lahi sa Tianquan Domain ay hindi para doon, kundi para sa Chanchuan Domain. Diyos ko, tahimik na pumasok sa Chanchuan Domain ang alyansa ng apat na lahi. Kaya pala ang Yi Clan at Lingho Clan ay may lakas ng loob, palihim na pala silang nagkaisa noon pa. Nang makita ang pagdating ng alyansa ng apat na lahi, lalo pang pumangit ang mga mukha ni Kang Xiaotian.
Kahit na may kalamangan sila laban sa Yi Clan at mga kaalyado nito, kapag nakisali pa ang apat na lahi, siguradong mawawala na ang puwersa ng Kang Clan. Sa wakas, nandito na rin sila. Napabuntong hininga ng ginhawa sina Yi Qingtian at Lingho Tianshui. Natatakot silang baka traidorin din sila ng alyansa ng apat na lahi, gaya ng ginawa sa Imperial Bird Sect. Kung hindi nagpakita ang alyansa, siguradong kapareho rin ang kanilang kapalaran sa mga iyon. Nang makita ang pagsulpot ng alyansa ng apat na lahi, bukod sa Yi Clan at Lingho Clan na matagal nang nakakaalam, pati ang ibang puwersang kasalukuyang nakikipaglaban sa Kang Clan ay nabigla ngunit labis na natuwa. Sa kanilang pagsali, tiyak na malulugi ng husto ang Kang Clan. Kaya pala naglakas loob si Patriarch Qingtian na magdeklare ng digmaan sa Kang Clan. Noon pa pala'y may kasunduan na sila sa alyansa ng apat na lahi. Lahat ng ginawa ng alyansa sa Tianquan Domain ay para lituhin ang lahat. Ang totoong target nila ay ang puwersa ng Kang Clan dito sa Chanchuan Domain. Dahil dito, biglang sumiklab ang lakas at tapang ng alyansa ng Yi Clan. Ang pagdating ng alyansa ng apat na lahi ay nagbigay sa kanila ng pag-asang matalo ang Kang Clan. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon upang burahin ang kapangyarihan ng Kang Clan sa Chanchuan Region. Yi Polo, Lingho Qingyi, hayaan nyo, tatlo na tayong haharap sa kanila. Isama nyo ako, Li Zhengdao. Biglang sumulpot si Li Zhengdao malapit kina Yi Polo at Lingho Qingyi. Kahit nasa 70% lang ang kanilang lakas, tatlo silang kayang humarap kina Kang Xiaotian. Si Zhang Wushuang naman ay matindi ang tinamong sugat laban kay Kang Tian Burial, kaya't hindi pa siya akma sa labanan ngayon. Kung ganito kasaya, hayaan nyo at makikisali rin ako. Muling lumitaw ang anak ng reinkarnasyon na nawala sandali. Matagal na siyang nasa Chanchuan Domain kasama ng Yi Clan at Lingho Clan, at hinihintay lang talaga ang pagdating ng alyansa ng apat na lahi. Ngayon na naroon na sila, panahon na rin niyang magpakita. Hehe, Li Zhengdao, anak ng reinkarnasyon, talagang para kayong mag-asawa. Pero ngayong apat na kami, siguradong matatalo kayo, Kang Xiaotian. Nakangiting sabi ni Lingho Qingyi. Sa sitwasyon ngayon, panalo na sila. Lalong dumilim ang mukha ni na Kang Xiaotian. Sa unang pagkakataon mula nang sila'y ipinanganak, dama nila ang matinding panganib ng kanilang kinabukasan. Kabanata 2425. Mga kasama, sabi ni Ginang. Sug na ang 10 henyo ng emperador ng Kang Clan ay mga yaman, kaya huwag ninyong patayin. Sabi ni Li Zhengdao habang nakatingin kina Yi Polo at Lingho Qingyi na nasa iisang panig niya. Hehe, naintindihan ko. Mukhang nakatakda ng maging mga bilanggo ang 10 henyo ng emperador ng Kang Clan. Nakangiting tugon ni Lingho Qingyi. Pagkatapos, sabay-sabay silang umatake. Ang apat na makapangyarihang henyo ay nagsama-sama, at kahit gaano pa kalakas ang tatlo ni na Kang Xiaotian, wala silang laban. Sa isang nakahiwalay na tuktok sa malayo, malamig na pinagmamasdan ni Zhou Banrou ang madugong labanan sa harapan niya. Katabi niya ay si Zhang Wushuang na sugatan at hindi akma sa pakikipaglaban, at isang banal na emperador mula sa Soul Clan. Natural lamang na naroon ang malakas na Holy Emperor ng Soul Clan upang tiyakin ang kaligtasan ni Zhou Banrou. Kapag ligtas si Zhou Banrou, mas ligtas din ang alyansa ng apat na lahi. Alam nila lahat ang katotohanan iyon. Kuya Wushuang, panahon na para ipakita mo ang iyong galing. Nakangiting sabi ni Zhou Banrou habang nakatingin kay Zhang Wushuang na puno ng alab ang mga mata. Napangiti si Zhang Wushuang at sumagot, sayang at hindi maayos ang katawan ko ngayon. Kung hindi, gusto ko sanang subukan mismo kung anong kakayahan meron ang tatlong iyan ni na Kang Xiaotian. Sabi ni Zhou Prajna, huwag kang mag-alala. Darating ang panahon na hindi mawawala ang laban na para kay Kuya Wushuang. Kapag natalo na natin ang puwersa ng Kang Clan dito at nagkaisa tayo sa 10,000 makalangit na palasyo, saka natin haharapin ang Kang Clan sa huling labanan. Doon lamang malalaman kung sino ang magiging pinuno ng mundong pantao. Hehe, inaabangan ko talaga ang araw na iyon. Gusto ng Kang Clan na sakupin ang lahi ng tao, pero nagkamali sila ng panahon at nakatagpo ng malalakas na kalaban. Ngumiti si Zhang Wushuang at hindi naman mali ang sinabi niya. Kung noon pa nagdeklara ng digmaan ang Kang Clan laban sa lahat ng puwersa ng lahi ng tao bago lumitaw si Ye Han sa God and Demon Continent, baka ngayon ay sila na ang tunay na pinuno ng sangkatauhan. Sapagkat sa kasalukuyang mundong pantao, wala talagang kayang tumapat kay Kang Tianzan, kahit sina Li Zhengdao at Zhang Wushuang na mga henyo ay hindi pa rin may kukumpara sa kanya. Tumagal ng 5 oras ang digmaan bago tuluyang natalo ang puwersa ng Kang Clan sa Chanchuan Domain.
Sina Kang Xiaotian, Kang Hailang, at Kang Yuyang ay nahuli at naging mga bilanggo. Maliban sa ilang makapangyarihang Holy Emperors, wala nang nakatakas sa kanilang mga puwersa, lahat sila ay naging bahagi ng mga bangkay na nagkalat sa lupaing iyon. Sa pagtatapos ng digmaan, nakahinga ng maluwag ang Yi Clan, Lingho Clan, at iba pang puwersa ng alyansa. Dati, kahit kaya nilang lumaban, wala silang tsansang manalo, lalo pat tuluyang maalis ang kapangyarihan ng Kang Clan sa Chanchuan Domain. Pagkatapos, nagsama-sama ang alyansa ng apat na lahi, ang Yi Clan at ang Lingho Clan sa kanilang himpilan. Mapagkakatiwalaan nila ang alyansa ng apat na lahi at ang Yi Clan, pero medyo maingat pa rin sila kay Zhou Prajna. Sa tirahan ng Yi Clan at ng mga kaalyado nito, hindi makapaniwala sina Yi Qingtian at Lingho Tianshui habang nakatingin sa babaeng tahimik na nakaupo sa tabi nila. Siya ba talaga ang tuso at malupit na babae na handang magsakripisyo ng lahat? Kuya Qingtian, Kuya Tianshui, mukhang kahit demonyong lahi man o Kang Clan ang kaharap natin, palagi tayong nasa iisang panig, nakangiting sabi ng Patriarch ng Qin Sheng sa mga pinuno ng Yi at Lingho Clan. Napangiti rin sina Yi Qingtian at Lingho Tianshui at tumango. Natapos ang krisis sa Chanchuan Domain, at taos-puso silang nagpapasalamat sa alyansa ng apat na lahi, isang mahalagang kakampi. Patriarch, may malaking labanan din sa Chanji Domain. Mismong si Kang Tianzhou ang nanguna sa puwersa ng Tianquan Domain papunta sa Chanji Domain. Sa harap ng ganitong puwersa, baka hindi kayanin ng 10,000 makalangit na palasyo sa Chanji Domain. Isang mandirigma mula sa Yi Clan ang nagulat. Nagulat ang lahat sa narinig, pati ang alyansa ng apat na lahi. Mukhang mahuhulog na rin ang Celestial Basin Domain sa kamay ng Kang Clan. Bulong ng lahat sa kanilang mga puso. Bahagyang kumerba ang mga mata ni Zhou Banrou at sumilay ang malamig na ngiti sa kanyang labi. Talagang matalino kang babae. Mukhang hindi ka gaanong natalo sa tunggalian na ito. Sa puntong ito, nagpadala ng hukbo si Kang Tian Burial patungong Chanji Territory. Nagulat si Zhou Prajna sa kilos na ito, ngunit hinangaan din niya si Kang Tianzan. Sapagkat ang pagpapadala ng hukbo sa Chanji Domain ay patunay na nahulaan na nito ang tunay na layunin niya. Ngunit huli na ang lahat. Kaya walang pag-aatubiling isinuko ni Kang Tianzan ang Chanchuan Domain at itinutok ang lahat sa Chanji Domain. Alam niyang wala nang may iligtas sa Chanchuan, kaya mas mabuting maagaw agad ang Chanji. Kung hindi, kapag natapos ang digmaan sa Chanchuan Domain at nagkaisa ang alyansa ng apat na lahi, Yi Clan, Lingho Clan, at ang Chanji Domain, wala nang magagawa ang Kang Clan laban sa Chanji na noon pa man ay halos bumagsak na. Sa kabila nito, isipin mo, sa gitna ng galit, nakapag-isip pa si Kang Tianzan ng malinaw, na-control ang sarili, at isinuko ang Chanchuan ng walang pagdadalawang isip para lang makuha ang Chanji. Doon makikita kung gaano katindi ang kanyang pagpipigil sa sarili. Alam mo ba, ang pagsuko sa Chanchuan Domain ay katumbas ng pagsuko sa libu-libong buhay ng Kang Clan. Masyadong mabilis ang kilos ni Kang Tianzan. Paano na ang Wanchong Tian Palace na kaharap nila ngayon? Napatinginan ng mga pinuno ng alyansa ng apat na lahi at napabuntong hininga. Dati kakampi nila ang Wanchong Tian Palace, sabay nilang hinarap ang demonyong lahi at Kang Clan. Kaya kahit ngayon, may natitira pa ring ugnayan. Ito ang dahilan kung bakit ayaw nilang hayaang lusubin ni Zhou Banrou ang 10,000 Heavenly Palace sa Chanji Territory. Ngunit ngayong mismong si Kang Tianzan ang nanguna sa hukbo patungong Chanji Domain, dagdag pa ang puwersang naroon na ng Kang Clan, ano pa nga ba ang kahihinatnan ng 10,000 Heavenly Palace at ng iba pang alyansa? Hindi na kailangang hulaan pa. Kabanata 2426. Ang susunod na Chanji Domain ay tiyak na mapupunta sa kamay ng Kang Clan, at ang alyansa ng Myriad Heavenly Palace ay masisira rin sa kanilang kamay. Anong klaseng Kang Tian Burial ito, sa oras na ito, kaya pa niyang gawin ang ganitong desisyon? Medyo naging arrogant tayo at masyado natin siyang minamaliit. Ang kamatayan, ito ang huling bagay na nais makita ng lahat ng naruroon. Pagkarinig nito, malamig na ngumiti si Zhou Prajna at nagsabi, ang Kang Tian Burial ay mananatiling Kang Tian Burial. Hindi tayo palaging panalo laban sa kanya. Laging may posibilidad ng aksidente. Kung madali lang natin siyang mahayla sa ating kagustuhan, kung ganoon, hindi siya tatawaging Kang Tian Burial. Sa kanyang sinabi, ang lahat ng makapangyarihan mula sa alyansa ay napatingin sa kanya. Bagamat hindi lubos na nagtitiwala ang Yi Clan at iba pang puwersa kay Zhou, alam ng lahat ang kanyang pambihirang talino. Agad namang nagsalita si Yi Qingtian.
Binibining Zog, ang orihinal mong plano ay tulungan kaming wasakin ang kapangyarihan ng Kang Clan sa Chanchuan Domain, at pagkatapos ay makipag-isa sa Chanji Domain para sa huling laban-laban sa kanila. Tama ba? Tumanggaw si Zog Prajna at nagsabi. Iyon nga ang iniisip ko. Kung makikipagsanib tayo sa Chanji Domain, mas malakas ang ating laban. Ngunit pinatay na ng Kang Tianzan ang ideyang iyon bago pa man ito mabuo. Kung ganoon, hawak na ng Kang Clan ng Chanji Territory, malapit na siguro ang ating huling labanan laban sa kanila. Sabi ng mga pinuno ng iba't ibang puwersa habang nakatingin kay Zog Prajna. Sa kalagayang hati ang mundo sa dalawang bahagi, alinman sa ikaw ang mabubuhay o ako ang mamamatay, tugon ni Zog. Sa kasalukuyan, tanging ang ating alyansa at ang Kang Clan na lang ang natira. Posible sanang hatiin ang mundo ng pantay, tigkalahati ang bawat isa, pero hindi ko gusto ang ganoong sitwasyon, lalo na't hindi rin iyon gusto ni Kang Tianzan. Sa huli, isa lang ang dapat magwagi. Kaya't kapag winasak nila ang Chanji Territory, tiyak na tayo naman ang susunod na tatargetin ng kanilang mga espada. Nakunat ang noo ni Ling Ho Tianshui at nagtanong. Kung ganoon ang pananaw mo, Binibining Zog, ano sa tingin mo ang mangyayari sa huling labang ito? May pag-asa ba tayong talunin ang Kang Clan? Umiling si Zog at mapait na ngumiti. Hindi ako Diyos. Gaya ng sinabi ko, ang plano ko ay magsanib puwersa sa Chanji Domain, pero iyon ay nasira na. Kung haharapin natin ang Kang Clan sa isang huling labanan, wala tayong pagpipilian kundi magbanggaan ang harapan. Kung sino ang mananalo o matatalo, hindi ko masabi. Siyempre, maaari rin tayong magtago tulad ng ginagawa nila, at dahan-daang mag-ipon ng lakas. Pagkaraan ng libong taon ng paghahanda, baka sakaling magtaglay tayo ng kapangyarihang pantapat sa kanila. Nanahimik ang lahat sa kanyang mga salita. Kung ganoon din lang ang kalalabasan, bakit pa ba nila matagal nang nilalabanan ang Kang Clan? Binibini, kung may naisip ka, sabihin mo na. Malapit na nating harapin ang Kang Clan. Sa plano at estratehiya, ikaw na lang ang inaasahan namin ngayon. Wika ng Patriarch ng Qin Sheng, na siyang may pinakamalapit na ugnayan kay Zog Prajna. Napabuntong hininga si Zog. Masyadong umaasa ang mga ito sa kanya at hindi ginagamit ang sarili nilang isipan. Para sa alyansa, hindi ito magandang bagay. Pero sa kabilang banda, mas lalo nitong pinapatibay ang kanyang posisyon bilang hindi mapapalitang pinuno. Mga Ginoo, bakit hindi ninyo pag-isipan ito? Ang mahigit 200,000 sundalo ng Kang Clan ay pawang mga tao rin. Nawalan sila ng halos isang kapat sa labanan sa Tianshu Domain. Dagdag pa ang digmaan sa Tianquan at Chanji Domains, siguradong may pinsala rin sila. Oo, malakas pa rin ang kanilang puwersa, ngunit sa bilang, hindi na sila gaanong lamang sa atin. Ang problema lang natin ay mas marami silang mga pinakamalalakas na mandirigma, paliwanag ni Zog. Nagningning ang mga mata ng mga pinuno sa kanyang pagsusuri. Maliban sa kakulangan sa mga pinakamakapangyarihan, sapat ang kanilang lakas para lumaban ng harapan. Kung ganoon, Binibining Zog, siguradong may plano ka na para sa mga pinakamalalakas nilang mandirigma, tama ba? Tanong ni Li Zhengdao, habang nakatingin sa Daughter of Reincarnation sa tabi niya. May naisip siyang posibilidad. Ngumiti si Zog. Ang tao ay biniyayaan ng matalinong isip, kaya't dapat gamitin sa pag-iisip. Brother Li, parang nahulaan mo na. Ngumiti si Li Zhengdao. May ideya ako, pero hindi ko pa alam ang eksaktong gagawin mo. Sa kabuuan, mas mahina tayo kumpara sa Kang Clan. Ngunit kung titingnan mula sa ibang anggulo, hindi ba't sa harap natin, ang Kang Clan ay mahina rin. Talagang matalino ka, Brother Li. Nakakagaan ng pakiramdam na kasama ka, masayang sagot ni Zog. Ngunit ang ibang mga pinuno ay litong-lito. Paano naging mahina ang Kang Clan sa kanilang harapan? Sa bilang, halos pantay lang sila, ngunit sa pinakamalalakas na mandirigma, malinaw na mas lamang ang Kang Clan. Napailing si Zog sa kanilang kawalan ng pangunawa. Kung lakas lang ang pagbabasehan, imposibleng matalo ang Kang Clan. Mga matatanda, nakalimutan na ba ninyo? Hawak pa rin natin ang isang trump card laban sa Kang Clan, paalala ng Daughter of Reincarnation. Tulad ni Li Zhengdao, nahulaan din niya na gagamitin ni Zog ang mga bihag na sina Kang Jinyo at Kang Hailang. 6 sa 10 pinakatalentadong mandirigma ng Kang Clan ang hawak nila bilang mga bilanggo. Kung magagamit ng tama, maaari talagang makasugat ang 6 na ito sa Kang Clan, maliban na lang kung handa nilang talikuran ang sariling mga hiyas na kanilang pinalaki. Ngunit paano gagamitin ni Zog Prajna ang kartang ito? Kabanata 2427. Kung kaya ninyong magtiwala sa akin, huwag kayong mag-alala. Nasa iisang bangka na tayo ngayon.
Siyempre, hindi ko masisiguro kung si Kang Tianzan ay magmamalasakit pa sa kapalaran ng 10 henyo ng Kang Clan. Kung pababayaan niya sila, wala tayong magagawa kundi magsimula ng isang malupit na labanan laban sa Kang Clan. Nakapikit ang mga mata ni Zhug Banroo. Kung kaya ni Kang Tianzon na isakripisyo ang 10,000 mandirigmang Kang sa Chanchuan Domain, marahil sa huli ay kaya rin niyang talikuran ang buhay ni na Kang Jinyo at iba pa. Kahit hawak niya ang kartang ito, posibleng hindi rin niya ito magamit sa bandang huli. Pero sa kasalukuyang kalagayan, wala nang ibang pagpipilian si Zhug kundi ay latag muna ang hakbang na ito. Ang digmaan sa Chanchuan Domain, ang digmaan sa Chanji Domain. Mabilis na kumalat sa buong mundo ng tao ang resulta ng dalawang labanan, at nagdulot ito ng malaking pagkagulantang. Ang alyansa ng 4 na clan ay pumasok sa Domain of Heavenly Power at nakipagsanib sa Imperial Bird Sect at iba pang puwersa. Inakala ng lahat na para lamang ito sa Tianquan Domain, pero ang totoo, ang pakay nila mula pa sa simula ay ang Chanchuan Domain. Ang paraan nila ay tunay na nakalilin lang. Kahit ang Kang Clan ay hindi naunawaan agad ang totoong plano ng alyansa. Kung hindi, hindi sana naglaho ang lakas ng Kang Clan sa Chanchuan. Sa talino at estratehiya ni Zhug Prajna, walang duda na ang alyansa ng 4 na clan ang siyang pinakanakinabang sa digmaang ito laban sa Kang Clan. Nabigo ang lahat sa mga bitag at plano niya. Gayunpaman, hindi rin gaanong lugi si Kang Tian Beriel. Kung hindi niya nakuha agad ang Chanji Domain, tiyak na winasak na ng alyansa ng 4 na clan at ng Yi Clan ang kapangyarihan ng Kang Clan sa Chanchuan. Pagkatapos ay nakipagsanib na sila sa mga puwersa ng Celestial Basin Region. Kung ganoon, mas lalo nang lumiit ang tsansa ng Kang Clan na sakupin ang buong mundo ng tao. Ito ay labanan ng talino at tapang. Sino ang tatawa sa huli, magwawagi, at tatayo sa rurok ng lahi ng tao? Mahirap hulaan ang magiging wakas. Sa Chanji Realm, matapos walisin ni Kang Chanbo ang mga puwersa ng 10,000 Heavenly Palace at ng kanilang mga kaalyado, pinag-isa niya ang lahat ng puwersa ng Kang Clan sa iisang lubad. Umabot ito sa 120,000 mandirigma, kabilang ang 30 banal na emperador, isang hukbong tunay na nakakatakot. Ngayon, ang bagsik ng hukbong ito ay nakatuon na sa direksyon ng Chanchuan Domain. Sa oras na utusan ni Kang Tianzo, walang alinlangan nilang sisimulan ang huling sagupaan laban sa lahat ng puwersa ng Chanchuan. Ngunit hindi agad nagpadala ng hukbo si Kang Tianzan. Alam niyang kaharap niya si Zhug Banroo, isang babaeng kasing talino niya, kaya't mas naging maingat siya. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, hindi na maaaring matalo muli ang Kang Clan. Noong una, hinati ni Kang Tianzan ang hukbo sa 4 upang sabay-sabay na labanan ang 4 na pangunahing kalangitan ng mundo ng tao. Pero ngayon, malinaw na napagtanto niyang malaking pagkakamali iyon. Sa harap ng isang tusong gaya ni Zhug Prajna, ang kanyang 4 na puwersa ay madaling pinaghihiwa-hiwalay at winasak ng paisa-isa. Panginoon, hawak na natin ang buong Celestial Basin Domain. Kailan po tayo magsisimula ng digmaan laban sa kanila sa Celestial Jade Territory? Tanong ni Kang Jinglo. Dahan-dahang iminulat ni Kang Tianzan ang mga mata mula sa kanyang pagkakaupo at malamig na nagsabi. Hindi ang alyansa ng 4 na clan o ang Yi Clan ang totoong kalaban natin, kundi si Zhug Prajna. Siya ang tunay na kaaway. Kung wala siya, walang halaga ang alyansa nila. Hindi na tayo maaaring maging kampante laban sa babaeng iyon. Kung matalo tayo ngayon, mawawala ang lahat ng pinaghirapan ng Kang Clan sa loob ng 1,000 taon. Hintayin ninyo. Ihahanda ko ang isang perpektong plano laban sa kanya, at sisiguraduhin kung hindi na siya muling makabangon. Kung ganoon, Panginoon, mayroon na po ba kayong estratehiya? Muling tanong ni Kang Jinglo. 2 beses na silang natalo ng higit sa 100,000 at lubos na natatakot siya sa katalinuhan ni Zhug. Tanging si Kang Tianzan na lang ang may lakas ng loob na lumaban sa kanya. Kapag oras na para malaman ninyo, ipapaalam ko, malamig na tugon ni Kang Tianzan. Bantayan ninyo si Zhug sa Chanchuan. May sarili akong mga hakbang. Samantala, sa hilagang lahi ng halimaw, habang nag-aalab ang digmaan sa mundo ng tao, nakarating na sina Ye Han, Emperor Yiyao, at Xiao Li sa kabisera ng Chanho Royal Clan. Ang kabisera ng Chanho ay kasing ganda ng kabisera ng mga real na paboril. Mahestiko, malawak, at puno ng ingranding gusali at kastilyo. Ngunit kung ang lungsod ng mga paboril ay puno ng kariktan at karangyaan, ang sa Chanho naman ay nagbibigay ng matatag at makapangyarihang aura, isang diwa ng dominasyon na tila sila ang pinakamataas sa buong mundo. Mula sa malayo, walang makita kundi ang napakalawak na lungsod. Sa paligid ng matataas na pader na parang humihiwalay sa kanila sa mundo, tumigil ang tatlo.
Tinitigan ni Yehan ang sinaunang syudad at bulong niya. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, narito na rin tayo sa kabisera ng Chanho Royal Family. Simula nang lisanin nila ang City of Destruction, ito ang naging kanilang patutunguhan, ang pinakamatanda at pinakamakapangyarihang syudad sa buong sinaunang lupain. Ang sinabi ko, pag-isipan mo, malamig na wika ni Emperor Yao kay Yehan. Dumating na sila sa teritoryo ng Chanho, at panahon na para hanapin ang Fairy Amethyst. Nais ni Yao na makipagsanib kay Yehan para rito. Ngunit hindi sang-ayon si Yehan. Kapag nakipagsanib siya at nakuha ang hiyas, paano kung kunin ito ni Yao at tumakas? Mawawala lahat ng pinaghirapan niya. Kaya mas pinili niyang siya mismo ang kukuha ng Fairy Amethyst, maliban na lang kung wala siyang ibang pagpipilian kundi makipagkasundo kay Yao. Nang hindi siya sumagot, napasinghap si Yao at diretsong pumasok sa napakataas na lungsod. Tahimik na nagmasid si Shaoli. Sa bawat interaksyon ni Yehan at ni Yao, pakiramdam niya ay may nakaraan silang dalawa. Hindi sila magkaiba gaya ng dapat sana. Bukod pa rito, palaisipan sa kanya ang usapin tungkol sa double cultivation na hindi pa lumilitaw, bagay na lalong nagpasidhi ng kanyang kuryosidad. Kabanata 2428. Bagamat bata pa si Shaoli, hindi siya tanga. Alam niyang handang magsakripisyo si Yehan, kahit dumaan sa panganib, para lamang mailigtas ang isang babaeng tao. Malinaw na may mga bagay na hindi pa niya alam. Gayunpaman, hindi na lamang niya tinanong ang mga alinlangan sa puso niya. Paparating na sila sa pamilya Maharlika ng Chanho. Sa kaibuturan ng kanyang puso, paon siya ng pananibik at interes sa lugar na iyon. Ngayong narating na nila ang kanilang destinasyon, maiisip kung gaano katindi ang kasiyahan at kaba ni Shaoli. Dalaga, Tera na. Ngayong nasa pamilya Maharlika ng Chanho na tayo, nasa iyo na ang desisyon kung ano ang susunod na gagawin. Hinailan ni Yehan si Shaoli habang sinusundan nila si Emperador Yao, nagsasalita habang naglalakad. Narinig iyon ni Shaoli at tumango ng masigla. Malaking kontrabida, basta't makapasok tayo sa kabisera, makapasa sa mga pagsubok ng tribo, at makuha ang pagkilala nila, makababalik na ang ating tribo sa pamilyang Maharlika ng Chanho. Pagsubok. Tanong ni Yehan. Paano ito isinasagawa? Sagot ni Shaoli. Hindi ko alam ang lahat ng detalye, pero ang pagsubok ay sinusukat ang talento at potensyal ng isang miyembro. Kapag umabot ang talento ko sa pamantayan ng tribo, makakabalik na kami sa pamilya Maharlika. Kung ganoon, pumunta na tayo ngayon, malalim na huminga si Yehan. Matapos niyang madala ng ligtas si Shaoli dito, nais niya na ring makilala ang mga taong nasa likod ng dalaga. Sa kanila lamang niya makukuha ang bantayog na amethyst at iyon ang pinakamahalaga para sa kanya. Sa tingin ko, mas dapat ninyong isipin kung saan tayo magtatago bago pa natin pag-usapan ang iba. Pagkasabi ni Emperador Yao, napakunot ang noo ni Yehan. Sinundan niya ang tingin ng babae at nakita ang isang napakalinaw na larawan na lumitaw sa mataas na pader. Kasama nito ang isang mahiwagang kagamitang tulad ng salamin, at ang nasa larawan ay walang iba kundi siya mismo. May 3 salitang nakasulat, Wanted Warrant. At mismong ang pamilya Maharlika ng Chanho ang naglabas nito, may kasamang natatanging tatak nila. Ito'y kumalat na sa buong kabisera ng hari ng Chanho, sabi ni Yao na may ngiti. Hindi ko akalaing napakahalaga mo. Ang nag-ulat sa pamilya Maharlika ng Chanho ay gagantimpalaan ng 1 bilyong Demon Stones. Kung may magdala sa iyo mismo sa kanila, baka makakuha rin tayo ng bantayog na amethyst. Walang emosyon si Yehan nang sumagot, ano, balak mo ba akong ipagpalit sa bantayog na amethyst? Maniwala ka, kaya kitang patayin bago ka pa makakilos. Ngumiti si Yao. Bakit naman hindi ako maniniwala? Pero ang dapat nating isipin ngayon ay paano tayo makakalusot. Baka nga ngayong oras na ito, alam na ng lahat na nandito ka sa kabisera. Kami, nilinggan siya ni Yehan. Ibig mong sabihin, gusto mong sumama sa akin. Hindi mo ba alam na delikado ngayon kapag nakasama mo ako? Magaan lang ang tono ni Yao, sa tingin mo ba magiging ligtas ako, isang mahina at walang laban na babae, kung mag-isa akong gumala dito sa kabisera ng hari ng Chanho? Ngumisi si Yehan at malamig na tumawa. Mahinang babae, mukhang kailangan mo pa ring umasa sa akin. Malaking kontrabida, singit ni Shaoli. Siguradong si Chen ang may kagagawan nito. Wala siyang kakayahan na gamitin ang kapangyarihan ng ating pamilya Maharlika, dapat siyang palayasin. Kahit saan sila tumingin, nakapaskil ang mga wanted notice. Alam ni Shaoli na mahihirapan ng kumilos si Yehan. It's fine. Sabi ni Yehan. Dalaga, narito ka na sa kabisera ng Chanho.
Kapag tamang oras na, personal kitang ihahatid sa pamilya Maharlika. Pero mula roon, kailangan mong maglakad sa sarili mong paa. Nag-alala si Shaoli. Malaking kontrabida, aalis ka ba? Ngumiti si Yehan at hinaplos ang ulo ng dalaga. Saan mo ba naisip iyan? Hindi pa ako aalis hanggat hindi ko nakukuha ang bantayog na amethyst ng inyong pamilya Maharlika. Kapag nakabalik ka na, ipinakita ang talento mo, at kinilala ng tribo, mas mapapahalagahan ka. At baka kailanganin ko pa ang tulong mo. Tumango si Shaoli. Huwag nang madaldal, singit ni Hiyaw. Ang kabisera ng Chanho ay teritoryo ng pamilya Maharlika. Kailangan muna nating magtago. Kung gagalaw sila rito, hindi na iyon kasing dali gaya ng sa sirang lungsod. Hindi na sumagot si Yehan. Tatlo silang naglaho sa karamihan at naghanap ng matutuluyan. Alam niyang delikado pumunta agad sa mga pampublikong lugar tulad ng mga restoran. Naghanap sila ng ligtas na bahay sa isang tahimik na eskinita, at doon pansamantalang nanirahan. Sa buong proseso, hindi nagpakita si Yehan upang hindi siya makilala. Ang kitid ng isip nila. Inis na wika ni Shaoli. Sa lungsod ng pagkawasak, walang ginawang masama sa kanila ang malaking kontrabida, pero heto't ipinahuli pa siya. Lalo na si Nu Shichen, mas lalo kong kinasusuklaman siya. Kabanata 2429. Natalo at nawala ng maraming makapangyarihang tao ang dalawang malaking puwersa ng Nether Demon Tribe at Mad Demon Tribe sa mga kamay ni Yehan. Si Su Toxi ng Nether Demon Tribe ay namatay din sa kanyang mga kamay. Gayunman, hindi sila agad kumilos laban kay Yehan, bagkus, ang pamilya Maharlika ng Chanho, na wala namang direktang pinsala, ang unang umatake sa kanya. Sabi ni Yehan, kung napahiya si Nu Shichen, napahiya na rin ang pamilya Maharlika ng Chanho. Basta't nakabalik siya at pinalala ang kwento, tiyak na magagalit ang buong pamilya Maharlika. Higit pa riyan, ang masaktan ng mukha ng isang makitid ang isip na tulad ni Nu Shichen ay mas mahirap niyang tanggapin kaysa masaktan mismo siya. What do you want to do now? Tanong ni Emperador Yiyaw. Pagkarinig nito, naginat si Yehan at nagsabi, pagod na ako sa mahabang biyahe na ito. Matutulog muna ako. Pagkatapos noon, dumiretso si Yehan sa kanyang silid. Nakita iyon ni Emperador Yiyaw at hindi na nagtanong pa, bagkus pumasok na rin sa sarili niyang silid. Si Shaoli lang ang naiwan na balisa. Ngayong nagpalabas ng wanted order ang pamilya Maharlika ng Chanho laban kay Yehan, labis siyang nag-aalala. Maliban na lang kung magkakaroon siya ng sapat na impluensya sa loob ng pamilya, saka lamang maaaring bawiin ang utos laban kay Yehan. Sa ngayon, baka sa kabisera pa lang ng Chanho hari umiiral ang wanted notice. Ngunit oras na gumalaw ang pamilya Maharlika, tiyak nakakalat ito sa buong malawak na lupain at magiging wanted si Yehan saan man siya magpunta. Sa gabi, sa silid ni Yehan, habang siya ay nagsasanay, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata. Mula sa kanyang tila mga mata jade, kumikislap ang kakaibang liwanag. Yehan? Suzaku? Sinabi mo noon na kung magagamit ang lahat ng dugong Maharlika ng batang ito, maaari rin siyang makalikha ng fairy purple crystal, tama ba? Sa madilim na silid, kausap ni Yehan si Suzaku. Totoong binanggit na ito ni Suzaku sa kanya noon. Ngunit para maipukaw ang lahat ng dugong Maharlika kay Shaoli, kailangan niyang gamitin si White Tiger. Ang problema, kapag pinakilos si White Tiger, tiyak na malalantad ang kanyang pagkatao. Kahit nagtitiwala siya kay Shaoli, mas mabuti pa ring mag-ingat. Ngayon na inilabas na ng pamilya Maharlika ng Chanho ang wanted order laban sa kanya, halos imposible nang makuha niya ang fairy amethyst mula sa kanila. Kaya napilitan siyang isaalang-alang ang sinabi ni Suzaku. Kung sakaling hindi niya makuha ang fairy purple crystal mula sa mismong pamilya Maharlika, mapipilitin siyang hilingin kay White Tiger na pukawin ang dugong Maharlika kay Shaoli. Sa paraang ito, makakukuha pa rin siya ng fairy purple crystal. Ngunit hanggat maaari, ayaw pa rin ni Yehan na mailantad si White Tiger. Suzaku, tama. At ngayong nasa pamilya Maharlika ng Chanho ka na, may isa pa akong sasabihin. Ang dahilan kung bakit nakatayo pa rin ang pamilya Maharlika ng Chanho hanggang ngayon ay dahil kay White Tiger. Sa madaling salita, nasa kanila ang dugong kapangyarihan ng White Tiger. Maaari mo silang ituring na mga inapo at tagapag-alaga ng White Tiger. Siyempre, ang mga inapo nilang ito ay nilikha ng White Tiger, hindi isinilang sa natural na paraan. Nagulat si Yehan. Yehan, ganito pala kalalim ang ugnayan ng pamilya Maharlika ng Chanho at ni White Tiger. Suzaku, oo. Kaya kung gagalawin ang dugong ito, para na ring ginagamit ang sariling dugo ni White Tiger, madali lamang para sa kanya. Lalo pat dalisay ang dugong dala ng batang ito.
Kung kikilo si White Tiger, tiyak na gising niya ang dugong ninuno. Huminga ng malalim si Yehan. Yehan, kung ganoon kalalim ang koneksyon nila kay White Tiger, bakit hindi na lang siya mismo ang humarap? Kung siya ang lumantad, baka magamit pa niya ang buong pamilya Maharlika ng Chanho. Suzuko, akala mo ba ganoon kadali? Nagbago na ang panahon. Walang kasiguraduhan kung tapat pa rin ang pamilya Maharlika ngayon gaya ng sinauna. Kapag biglang lumantad si White Tiger, lalo na rito sa hilagang lupain ng mga halimaw, tiyak na lalakas ang kaguluhan. Pero huwag kang mag-alala, kung sakaling umatake sa iyo ang pamilya Maharlika ng Chanho, sapat na ang lakas ni White Tiger para wasakin silang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Yehan. Yehan, sa isip, grabe, gaano nakalaki ang naibalik na lakas ng mga banal na halimaw. Suzuko, Dahil nasa kanila ang dugong ipinagkaloob ng White Tiger, kung magloko man sila, maaari niya ring bawiin ang lahat ng kapangyarihan at kaluwalhatian na ibinigay niya. Ngumisi si Yehan. Yehan, kung ganoon, wala na akong dapat ikatakot sa pamilya Maharlika ng Chanho. Bukod pa riyan, maaari ko ring gamitin ang pagkakakilanlan na galing sa pamilyang Maharlika ng Peacock para linlangan ang hari ng daming. Siguro, magagamit ko rin iyon para linlangan ang hari ng Chanho. Suzuko, tumawa, hindi ka naman pala tanga. Gamitin mo ang katauhan na iyon kung kinakailangan. Kahit matuklasan pa ng hayop na iyon, tiyak na hindi siya makakagawa ng kahit ano laban sa iyo. Sa lahat ng mga halimaw ngayon, tanging siya lamang ang kayang pagkatiwalaan ng aming lahi ng mga banal na halimaw. Pero sa tingin ko, siya ring tinatawag kong hayop. Hayop, napakunot ang noo ni Yehan. Naaalala niya kung paanong tinawag siyang Junior ni Hari Daming habang tinawag namang Senior ang taong iyon. Isang makapangyarihang tulad ni Hari Daming na yumuyuko, ngunit sa bibig ni Suzuko, isang simpleng hayop lang. Kinaumagahan, paglabas ni Shaoli na bagong gising at ni Emperador Yiao na nakabawi ng lakas, nabigla silang makita ang isang estrangherong lalaki sa bulwagan. Ngunit agad ding nakapagtanto si Emperador Yiao, sino pa nga ba kundi si Yehan. Alam naman niyang hindi ang totoong mukha ang gamit ni Yehan sa lupain ng mga halimaw. Ngayon, nagbago na naman ito. Yehan, nakangiti, dalaga, anong tinatitigan mo? Pero na, ihahatid na kita sa pamilya Maharlika ng Chanho. Kabanata 2430. Hoy, malaking kontrabida, ikaw pala yan. Bakit pinalitan mo ang mukha mo hanggang sa hindi na kita makilala? Inabot ni Shaoli ang mukha ni Yehan at pinisil iyon para bang sinusuri kung totoo o peke. Pinatabig ni Yehan ang kamay niya at nagsalita na parang walang magawa, kung madali mo akong makilala, paano ko maloloko ang mga miyembro ng pamilyang Maharlika ng Chanho. Malaking kontrabida, ang galing ng teknika mo sa pagbabalat kayo, parang tunay itong mukha. Hindi pa rin makapaniwala si Shaoli sa kasanayan ni Yehan. Sa sandaling ito, wala talagang bakas ng pagbabago sa mukha niya, parang natural na iyon ang mukha niya simulat sa pool. Kung hindi lang dahil si Yehan mismo ang nagsabi, at dahil isa lang ang braso niya, hinding-hindi paniniwalaan ni Shaoli na si Yehan ang nasa harapan niya. Pero habang tinitingnan niya si Yehan, unti-unting naging puno ng pagdududa ang kanyang mga mata, paikot-ikot siyang nagmasid dito. Nakita iyon ni Yehan kaya't napailing siya, sabay sabing, bakit mo ako pinagmamasdan ng ganyan, batang babae? Ayaw mo bang bumalik sa pamilyang Maharlika ng Chanho? Siyempre gusto ko, sagot ni Shaoli. Lumapit siya kay Yehan, inilagay ang maliit na kamay sa likod, tumangala at nagsabi, kung ganito kagaling ang pagbabalat kayo mo, iniisip ko tuloy kung yung dati mong mukha ay mukha rin na binago. Sa narinig niya, nanatiling kalmado si Yehan, pero nagulat siya sa loob. Matalino rin ang batang ito, mula lang sa pagbabagong ginawa niya ngayon, naiisip na nito kung nabago na rin ba niya ang mukha dati. Tahimik lamang si Emperador Yiao. Siyempre alam niyang hindi tunay ang mukha ni Yehan, pero hindi niya ito ibubunyag. Ngayon, iisa ang bangka nila ni Yehan, kung ipagkakanulo niya ito, wala rin siyang mapapala. Bukod pa rito, may utang siya ng buhay kay Yehan, paano niya ito ilalagay sa kapahamakan? Bata ka, sobra kang nag-iisip. Hindi umamin si Yehan. Pagkatapos ay lumingon siya kay Emperador Yiao at pabirong nagsabi, babae, gusto mo bang baguhin ko rin ang mukha mo? Madali kang mapapansin kung lalabas ka ng ganito. Tandaan mo, interesado si Nushi-chen sa'yo sa Death Arena. Kapag nalaman niyang nandito ka sa kabiserang Chanho, siguradong hahanapin ka niya at malalantad ako. Hindi na kailangan. Akala mo ba ikaw lang ang marunong magbago ng mukha? Malamig na sagot ni Emperador Yiao.
Pagkatapos ay itinataas niya ang manggas. Saglit lang, ang maladyosang Emperatrice ay naging isang magandang dalaga na nasa 22 taong gulang. Napangiti si Yehan. Kahit nagbabago ang anyo ng babaeng ito, hindi pa rin niya nakakalimutang gawing maganda ang sarili. Totoo nga ang kasabihan, lahat ng babae, anuman ang kalagayan, likas ang pagkahilig sa kagandahan. Walang babaeng walang pakialam sa itsura niya. Malaking kontrabida, hindi ba't ang ganda ni Ate Yiyaw? Banayad na itinulak ni Shaoli si Yehan na nakatitig pa rin kay Emperador Yiyaw. Pero may bahid ng selos ang boses niya. Ngumiti si Yehan, anong ganda. Hindi naman niya tunay na mukha yan. Pero na, pupunta na tayo sa pamilyang Maharlika ng Chanho. Pagkasabi niyon, umalis na siya agad. Bob Arrow, hindi pa kita nakitang tumitig ng ganyan sa iba. Napapout si Shaoli, pero agad siyang sumunod kay Yehan. Hindi inalintanan ni Emperador Yiyaw iyon at dahan-dahan lang na sumunod sa kanila. Sa edad niya, lampas na siya sa panahong iniisip pa ang selos ng isang batang kagaya ni Shaoli. Bukod pa rito, hindi naman niya itinuturing si Yehan na iniibig niya. Higit sa lahat, hindi sila magkatugma, sa lakas man o sa katayuan. Napakalawak ng kabiserang Chanho, at ang mga gusali rito ay tunay na makapangyarihan, nagpapakita ng karangyaan at dignidad. At ang mismong pamilyang Maharlika ng Chanho ay nasa isang kakaibang tuktok ng bundok na hugis ulo ng dragon. Libo-libong metro ang taas nito at 10 milya ang lawak. Sa paligid nito ay mga bundok na nag-uugnay sa lahat ng direksyon. Ayon sa alamat, ito raw ang ulo ng Dragon Vein, dito nagtitipon ang aura ng langit at lupa. Ang mga nakatira rito ay makakaranas ng walang hanggang kasaganaan. Bagamat hindi kasing elegante ng tirahan ng pamilyang Maharlika ng Peacock, nangingibabaw dito ang aura ng hari ng mga halimaw na wala maging sa Peacock Royal Family. Siyempre, ang bundok na iyon ay isang bawal na lugar. Maliban sa mga miyembro ng pamilyang Maharlika ng Chanho at kanilang mga panauhin, walang karaniwang tao ang makakalapit dito. Bata, nandito ka na sa pintuan ng pamilyang Maharlika ng Chanho. Hanggang dito na lang ang kaya naming ihatid sa'yo, sabi ni Yehan kay Shaoli habang nakatingin sa matayog na bundok at palasyo sa tuktok nito. Mula sa malayo, maririnig ang tila alulong ng tigre, nakakatindig balahibo. Tumango si Shaoli at nakangiting nagsabi, malaking kontrabida, Ate Yiyaw, maghintay kayo sa akin dito sa kabisera. Pagkatapos ng pagsusulit, agad akong pupunta sa inyo. Huwag kayong mawawala. Ngumiti si Yehan at hinaplos ang ulo niya, huwag kang mag-alala. Hihintayin ka namin. Tandaan mo, kahit hindi ka makapasa, hindi ka pababayaan ng Kuya Hanye mo. Gagawin kitang pinakamalakas na henyo sa kasaysayan ng pamilyang Maharlika ng Chanho.